Ate Cathy, pakitawag. 3 seconds na lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pwede po tayong umadjust sa unahan para po yung darating mamaya. Ma-occupy po nila yung bandang likod. Sige po. Ayan po, napakadami po nang nag-move papunta sa unahan. Sige po. Sige po, tara po. Punta po tayo sa bandang unahan para po yung darating hindi po sila mahihiyang pumasok. Madali po silang makakaupo. Habang ginagawa po natin yung paglipat, pwede po nating batiin yung ating mga kapatid ng good morning. Sige po. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Okay po. Sa paglapit po natin sa ating Panginoon sa umagang ito, patuloy po nating i-welcome ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan.
Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin welcome, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Patuloy na mahayag ang kabutihan, kapangyarihan, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong mga gawa sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito ang patuloy mong pagsama sa bawat parte ng aming programa ngayong umagang ito, Panginoon. Maging maayos po ang lahat, simula sa tech team, sa lahat po ng mag-aali ng papurit pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Makita mo ang aming mga puso na kami ay pumunta dahil sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nagpapasalamat sa lahat ng nararanasan, pangit man o maganda, sapagkat alam namin, ikaw ang aming laging kasama. Maluwalhati ka, Panginoon, sa umagang ito. At tanggapin mo, Panginoon, ang aming alay na awitin, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus. Sige po, isa pong malakas na papuring palakpak para sa ating Diyos. Marami po tayong dahilan, no? Para po tayo ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sabi po sa awit, tayo'y pinalaya, tayo'y pinagpala, no? Kaya po tayong lahat ay magsasaya at mag-aalay sa Diyos ng ating papurit pagsamba. Magsasaya sa iyong
Jesus. Patuloy po tayong lumapit sa paanan ng ating Panginoon sa umagang ito. Gamitin po natin yung mga awitin bilang isang panalangin na handog natin sa ating Panginoon. Pipiliin ko
O Diyos, na wala kaming hahanaping iba, basta kasama ka namin. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, dakila, manggagamot, provider, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at ang alay naming malakas na palakpak para sa iyo, O Diyos. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Pwede po pong pakibati niyo po ang inyo pong mga katabi ng isang maganda ka pa sa umaga. O kaya naman, napaka-pogi mo ngayong umaga. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa nakalipas po na isang linggo. Bagamat nung Sunday, ay pagkatapos po nating umuwi, ay tawag po doon, dumating po ang bagyong Uwan. Pero si Uwan, ayan, umano naman po siya, hindi naman po tayo gaanong naapektuhan. Bagamat yung iba po nating mga lugar talaga po ay nakaranas ng matinding hagupit ng bagyong Uwan. So magpapatuloy po tayo ngayong umaga sa atin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Last week po ay tinalakay po ni Pastor ang may kinalaman po sa pagpili. Tama po ba? So, diniscuss po niya, ang sabi nga po ay, don't insist on what you want, no? Kapalit ng kung ano ang nais po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa pagkakataon po ito, medyo related din po yung topic na atin pong gustong pagbulay-bulayan sa biyaya po at kapangyarihan ng Panginoon, ay patuloy po na ito ay makapangusap po sa bawat isa po sa atin. So ang pamagat po ng ating pong pag-aaral sa umaga pong ito ay serving God is not an option. Sabihin niyo nga po, serving God is not an option. Ayan. So mababasa po natin yan sa aklat po ni Joshua o Josue, chapter 24. Actually po yan verses 1 hanggang sa mga sumusunod. Pero sa umaga pong ito ay pag-aaralan lang po natin yung chapter 24 verses 1 to 14. So maaari po bang ang lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Basahin po natin yung Exodus chapter 24 verse 14. Bagamat ang sabi ko nga po sa inyo ay we will discuss this morning yung chapter 24 verses 1 to 14. Ang sabi po ay ganito, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. So pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Let us pray po mga kapatid. Heavenly Father, in the name of Jesus, narito po ang bawat isa po sa amin. Kami po ay lubusang nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. Hinuhiling din po ng tawad sa lahat po ng mga kasalanan na amin pong nagawa. Pagintapatin mo po kami sa umagang ito, Panginoon. At hayaan mo po, O Diyos, na magkaroon po kami ng isang puso na handang magpaturo po sa iyo. Isang kaisipan na ready to observe everything, Lord, na nais mo pong ipaunawa sa bawat isa sa amin. Not just for us to listen, not just for us to understand, but give us a willing heart, Panginoon, to apply all the truths, Panginoon, mula sa iyong mga salita na aming mapakakinggan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na isa pamuhay ang mga katotohanan na amin pong mapapakinggan at matututunan sa umagang ito. Sa ilalim pa rin po ng kapangyarihan mo sa buhay namin, sa pangangasiwa po ng banal na Espiritu. Lord, maraming pong salamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. So magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng, ang pamagat nga po natin ay Serving God is not an option. Ang paglilingkod po talaga sa Panginoon ay hindi po kailangan pang piliin. So kumbaga it is a must, no? It is a command
na kailangan pong gawin ng bawat isa po sa atin ang maglingkod sa Panginoon. Ang event po ng Joshua chapter 23 and chapter 24 actually po ay nangyari o naganap pagkatapos po ng mahabang panahon na na-conquest po nila yung tinatawag po nilang the Promised Land. Sa pangunguna nga po ni Josue. So alam natin, Joshua was the successor po ni Moses. At ang sabi po sa Joshua 23 verse 1, ay si Josue po ay matanda na. No? Ang sabi po ay marami ng taon ang lumipas, buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. So hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila at ang sabi po sa mga talata, matanda na si Josue. So yung chapter 24 naman po, na which is yun po yung atin pong batayan ng atin pong pag-aaral, inaddress po ni Josue ang buong Israel at ito po yung nangyari sa lugar po ng Shechem. Mababasa po natin yung sa verse 1. Ang sabi po ng chapter 24 verse 1 ay ganito, tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Kumbaga parang nagkaroon po sila ng tinatawag na General Assembly. Pero hindi naman po lahat ng mga Israelita ay nandun. It was been, tawag po doon, represented na mga matatandang namumuno. Sabi po doon, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at mga opisyal ng Israel at sila po'y humarap sa Diyos. So ang pinakang main audience po nila at this point of time, when Joshua addressed the Israelites, no, ay wala pong iba kundi ang Diyos. No? So yun po yung kanilang witness. Ang Shechem daw po, ang lugar po ng Shechem ay unang naitala sa Genesis chapter 12 verse 6 to 7. Kapag pinag-aralan po natin ang lugar po na to, marami po itong mga tinatawag na tawag po doon significant, no? Especially kapag kinalaman po ang atin pong mga pananampalataya o may kinalaman po sa spiritual na buhay ng bawat isa. So ang Shechem daw po ay located where Abram stopped at the tree of Moreh and received God's promise of the land. Kaya sinasabi po doon, ang Shechem daw po is a land of promise. Ito po is a place of promise. So tingnan po natin sa ating pong pag-aaral, sa ilalim po ng ating paksang serving God is not an option, ang tatlong bagay. So number 1 po, the cause or the reasons to serve God. Number 2, the call to serve God. And number 3, the covenant to serve God. Pero this morning po, medyo mahaba po siya. Baka abutin po tayo hanggang mamayang hapon. Nakapangako po ako sa isa nating kapatiran na bibilisan ko lang. Hindi ko lang alam kung matutupad ko po yun. Sabi nga po, ang pangakuan ka ay sapat na. Pero yung tugunin pa, abuso na raw po yan. Joke lang po yan. So, ulitin natin, no? The cause or reason to serve God. Ayan po ay mapapansin po natin sa verses 1 to 14. The call to serve God, verses 14 to 24. And the covenant to serve God, verses 25 to 28. So, umpisahan po natin ang unang paksa o ang unang point ng ating pong pag-aaral. The causes or the reason of serving God. Ang tanong marahil po sa bawat isa sa atin, why we need to serve God? Bakit ba natin kailangang paglingkuran ang Panginoon? Ano-ano po ba yung mga dahilan na inilalatag po sa atin ng banal na kasulatan, especially kapag ang passage po na to ang atin pong pagbabatayan? Marami pong dahilan para paglingkuran ng Panginoon, pero when it comes at ang magiging basehan po natin ay ang mga talataan na atin pong pagbabasihan, ang sinasabi po dyan, ang isa pong cause of serving God ay dahil po sa mga bagay na Kanya pong ginawa sa buhay natin. Especially po sa immediate context po nito sa buhay po ng mga Israelita. So kung mapapansin po natin, yung verse 1 to 14, ipapakita po dyan at dinetalye po dyan at ipinaalala po dyan ni Josue, ang mga bagay, mabubuting bagay na ginawa po ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga po ang sabi po nila, ano po ba ang dahilan, ano po ba, bakit kailangan po nating maglingkod sa Panginoon? Yung serve po ay mayroon pong pakahulugan na kapag binasa po natin ang iba't ibang translation, ganito po ang ilan sa mga salita. Perform, cultivate, keep in bondage. Kaya nga po dyan kinuha po yung servant yung sa word na serve. So alam naman natin po sa kultura po nila
na kapag ikaw po ay isang alipin, ikaw po ay binibili. So you don't have yung right para sa iyo. Ikaw ay pag-aari at alipin na ng iyong master. So kung anong ibig paggawa niya sa iyo, gagawin mo yon. So yun po yung parang pinakang idea natin behind dun sa word po na service. Ang pakahulugan daw po nito, it describes acts of worship, obedience, and labor. So ibig sabihin, when you serve the Lord, you worship the Lord. When you serve the Lord, you obey the Lord. And when you serve the Lord, gumagawa ka ng mga bagay, ng mga pagpapagal para ipakita mo that you are serving the Lord. Umpisahan po natin, why do we need to serve God? Una po, naranasan po ng Israel ang ilang pong mga bagay na ginawa po ng Panginoon. Number 1, God multiplied their numbers. Ang sabi po ng Joshua chapter 24 verse 3b, pinarami ko ang lahing mula sa Kanya. Alam niyo, magugulat po kayo kung gaano po ka-significant ito pong sinasabi nating God multiplied their numbers. Bakit po? Kasi po, pag tiningnan po natin yung verse 3, nagpasimula po ang lahi ng Israel sa very insignificant number. Ano pong ibig sabihin? Nagpasimula po ang kanilang lahi sa iisa lang. Oho. Kapag tiningnan po natin, pag binasa po natin yung verse 3, ang sabi po ay ganito, tinawag ko si Abraham buhat sa lupang iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. So, ibig sabihin, insignificant number yun isa lang. Bagamat hindi po talaga nire-record kadalasan po ang mga kababaihan at madalas po ang record or census po ng mga tauhan o sa Israel ay ang mga kalalakihan. So mapapansin natin dito at the start, at the very moment ng paggawa ng Panginoon sa buhay po nila, nagpasimula po ang Israel sa iisa lang. Very insignificant. Kumbaga wala siyang ganung puwersa kasi nag-iisa lang siya. Pero mapapansin po natin, bakit po kasi naging insignificant ito? Kasi alam po natin si Abraham ay matandang-matanda na. At pangalawa, baog si Sarah. So ibig sabihin, wala po talagang any possibility na pwede kang makita that they will increase na numbers, na magmumultiply po sila sa kanilang bilang. Kasi nga po, baog po ang kanyang asawa. Pero ang nakakatuwa po sa Panginoon, at isa po ito sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila, God multiplied their numbers. Pansinin po natin sa verse 3c. Yung 1 po, na very insignificant, it become doubled. Kita niyo po? So ang sabi po dyan, ibinigay ko sa kanya si Isaac. Verse 3c. So yung nag-iisa lang, pagdating po sa verse 3c, it become doubled. Naging dalawa na sila. Tama po ba? So unti-unti, naihahayag, kahit na po napaka-imposible, na nabuntis si Sarah at nagkaanak po siya sa katauhan po ni Isaac bilang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. At pagdating po ng verse 4, ito po mga kapatid nakakatuwa, yung pong 1, naging doubled. Yung doubled, naging quartet. Naging 4 na po sila. How? Ang sabi po sa verse 4, at kay Isaac ay binigay ko sino daw? Si Jacob at si Esau. At alam natin, si Jacob ay nagkaroon ng ilang anak? 12, maliban dun sa isang babae. Bale, 13. At alam niyo po, guess what? Nakakatuwa po to. After 130 years, nung si Jacob po ay matanda na, nagkaroon po sila ng another increase. From 1, it become doubled. From 2, naging quartet. Naging 13, 14. And alam niyo po, sa Genesis chapter 46, verses 26 to 27, ay ganito po ang ating mababasa. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang, 2 ang naging anak ni Jose. Sa ibang salin po, sabi po dyan 70 sila nung pumunta po sa lupain ng Ehipto. Kita po natin, yung pag ginagawang pag-increase, yung ginagawang pagmumultiply ng Panginoon sa kanila pong mga bilang. At ito po ang nakaka-amaze. Exodus chapter 12, verse 17. Yung 70 po na yon naging multitude. Sabihin niyo nga po, multitude. Ano po ang tawag po doon? Ano po ang katunayan?
Basahin po natin, Exodus chapter 12, verse 37. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sokot. Humigit kumulang sa ilan daw po? 600 ilan? Libo. 600,000 men. Bukod daw po sa mga babae at mga bata. So kapag estimately, isinama po natin ang bilang ng mga bata at ng mga kababaihan, ang sabi po ng ilan pong mga Bible scholars, sila po ay humigit kumulang 2 milyon. Kita niyo po yun? That's how God multiplied their numbers. At yun po yung ipinaalala po sa kanila ng Panginoon. Kaya nga po, isa po yun sa dahilan upang sila daw po ay tinatawagan na maglingkod sa Diyos. Kaya nga po, pag binasa po natin ang verse 14, makikita po natin yung transition. Ang sabi po doon, kaya ngayon. So, ibig sabihin yung the previous verses, yun po yung dahilan kung bakit kailangan ang mga buong Israel ay maglingkod sa Panginoon. Una, nakita po natin, God multiplied their numbers. From insignificant number of 1, God doubled them, God increased them, and God made them multitude. At ang sabi nga po, to the point na ang kanila pong bilang ay naging threat sa Paraon, sa hari ng Ehipto. Alam niyo po mga kapatid, as we reflect on the many scriptures about increase, makikita daw po natin ang puso ng Diyos for us is to flourish. Nais din po ng Panginoon na tayo po ay mag-increase, magkaroon ng increase, magkaroon ng managana, mag-flourish sa bawat aspeto po ng ating pong mga buhay. Itong mga Israel, God multiplied their numbers. Pero alam niyo po, may mga Bible verses na nagpapakita na ang puso po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, especially po sa kanyang mga anak, tayo po ay mag-flourish sa bawat aspeto po ng ating mga buhay. God wants to bless us sa iba't ibang mga aspeto. Halimbawa, in our finances. Ano pong sabi po ng talata? Kawikaan chapter 3, verses 9 and 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, ano pong sabi? Kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So it speaks about blessings. It speaks about increase. It speaks about multiplication. At yun po yung nais po ng Panginoon na maranasan po ng bawat isa sa atin when it comes sa finances. How about relationships? Nais din ba ng Panginoon na mag-flourish po tayo sa ating pakikipag-ugnay sa ating mga kapwa? Yes. Ano po ang sabi ng unang Thessalonica chapter 3 verse 12? Naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig. Saan daw po? Sa isa't isa. At sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Ano po yung word po dyan? Na nag-i-indicate na nais po talaga ng Panginoon na mag-flourish tayo in terms of relationship. Ang sabi po dyan, pag-umapawin, overflowing. So hindi lamang po sa relationships, kundi sa health, sa kalusugan. Gusto niyo ba natin maging malusog? Pero syempre po, hindi naman po yan basta ibibigay lang ng Panginoon. May mga bagay po dyan na kailangan natin gawin ng ating bahagi para yan po ay atin pong maranasan. Ano pong sabi sa Colossians, ano ba yun? Yan, 3 John chapter 1 verse 3. Ano pong sabi dyan? Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasaan daw po? Mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Ayan, di ba? Tulad ng iyong buhay espiritual na alam ko namang nasa mabuting kalagayan. At panghuli po, nais po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng increase o mag-flourish po tayo in terms po ng ating espiritual na paglago. Ayaw po ng Panginoon na manatili kang bansot sa iyong pananampalataya. Tingnan mo nga yung katabi mo, nananatili ba yan hanggang ngayon ay bansot pa rin sa pananampalataya, malnourished pa rin ang buhay espiritual? Ano po ang sabi ng Colossians chapter 1:10? Sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. So kung ang Israel po ay minultiply po ng Panginoon ang kanilang bilang, nagkaroon po sila ng increase. So sabi nga po natin, same with us,
Nais din po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng increase, mag-multiply, na mag-flourish po tayo sa bawat aspeto ng atin pong buhay. So yun yung number 1 po na ipinaalala po sa kanila ng Panginoon for them to decide na sila po ay maglingkod sa Panginoon. Ano nga po yun? God multiplied their numbers. Number 2, hindi lamang po minultiply po ng Panginoon ang kanilang bilang, kundi God delivered them from slavery. No, God delivers them. Sila po ay pinalaya ng Diyos mula po sa pagkakaalipin. Mababasa po natin yan sa verse 5c hanggang verse 6. Ganito po ang ating mababasa. At pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. No, inilabas ko sa Ehipto ang alin daw po ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. So alam po natin sa mahabang panahon, ang Israel po talaga ay alipin po ng bansang Ehipto. Pero sa pagkakataon pong ito, ipinaalala sa kanila ng Panginoon na pagkatapos nyo ng matagal nyong pagkakailipin, no, siya ay kanilang pinalaya. Ang tanong po sa atin, paano po sila pinalaya ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto? So una po, by sending Moses and Aaron. Ang linaw po niyan, ang sabi po sa verse 5, na po ang sabi po diyan, isinugo ko sino? Si Moses at si Aaron. Diba? So, yung tawag po diyan, yung pangyayari po na yan, kung gusto pa po natin masyado pang makita yung detalye, mababasa po natin yan sa Exodus chapter 3 verses 1 to 12. Yung pagkatawag po ng God kay Moses, at siya po ay kanyang isinugo o pinapunta sa bansang Ehipto. Ang sabi po ng verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. So alam po natin yung mga pangyayari po niyan, di po ba? So sumunod po ba agad si Moses? Ayaw naman yan, di ba? Ang dami po niyang mga excuses. Parang ikaw lang. Ay, joke, di ba? Ang dami mga excuses, hindi na naubusan ng excuses, di po ba? Sabi niya, pumunta ka doon. Eh, Lord, hindi po ako marunong magsalita. Nahihiya po ako. Pumunta ka doon. Eh, hindi po nila ako paniniwalaan. So, napakarami, hindi siya naubusan ng dahilan. Kaya nga po, ang sabi po ng verses, nagalit po ang Diyos. Kaya po, ipinadala po niya bilang tulong si Aaron. Ang sabi po ng verse 14 ng Exodus, hindi ba kapatid mo si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita, darating siya at makikipagkita sa iyo. So upang palayain po mula sa pagkakaalipin, ang Israel, isinugo po o ipinadala po ng Diyos si Moses at si Aaron. Minsan siguro it may seem na parang hindi po sila naririnig ng Diyos. May ganun po ba kayong pakiramdam? Minsan parang ang pakiramdam mo pinabayaan ka na ng God. Pero alam niyo ang nakakatuwa, sa tamang panahon pala, no? Kailangan munang ihanda ng Diyos si Moses at si Aaron para sa tungkulin na kailangan po nilang gampanan. Sabi nga po natin, all in His own sweet time. Kanta po yun. He sends Moses and Aaron to deliver them out of slavery. So, maybe tayo din po ay nasa ganong sitwasyon of waiting, nasa panahon ng paghihintay. But take heart, don't lose hope. God is preparing for you para makalabas ka sa isang mahirap na sitwasyon na iyo pong kinapapalooban. No. Sa pangalawa po, hindi lamang po niya isinugo si Moses at si Aaron para sila po'y palayain, kundi ang sabi po sa verse 5b, nagpadala po siya ng mga salot. No. Verse 5b, tingnan po natin. Sabi po dyan, at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. So, nagkaroon po ng power demonstration. At alam niyo, nakakatuwa, habang pinag-aaralan ko to, nakatch yung aking attention nung, at pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Para nabaligtad ang sitwasyon. Dati, ang mga Ehipsyo ang nagpapahirap sa Israelita, pero dumating ang panahon, ang mga Ehipsyo ang pinahirapan ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Nagkaroon ng turn of events, parang ganun. Nagbago ang sitwasyon. Dati sila ang pinahihirapan. Dati, yung mga Ehipsyo na to ang nagpapahirap sa kanila. Pero dumating ang panahon when God sent yung pong 10 salot, binaligtad niya ang pangyayari. Pinahirapan niya yung mga nagpapahirap sa mga Israelita. May mga nagpapahirap po sa inyo. Joke lang. Yan.
Diba? Nabaliktad ang pangyayari. At yun po yung nakakatuwa. So hindi na po natin i-discuss kung ano-ano po yung mga salot po na yun na ipinadala po ng Diyos. So marami po yun. No? Yung tubig ay naging dugo, ano pa? Mga palaka, ano po? Salot ng niknik, ano pa? Salot ng mga langaw, ano pa? Yung mga hayop ay napeste, umulan ng yelo, di ba? Nagkaroon ng kadiliman. So napakarami pa. At ang pinakahuli po, namatay ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo. Mapatao at mapahayop. Kaya kung natatandaan po ninyo yung message po ni Nanay Eda the last Sunday, wala po talaga kayong maririnig nung gabing iyon, kundi palahaw ng iyak ng mga Ehipsyo. Bakit? Dahilan sa namatay po ang lahat ng kanila pong mga anak na panganay at ang lahat po ng kanilang mga hayupan. So, God delivers them. Alam niyo mga kapatid, kung sila po ay pinalaya ng Diyos sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto, alam niyo din po ba na tayo din po ay pinalaya ng ating Panginoong Jesus? Ano po ang sabi po ng verse po dyan? Next verse nga po na, ayan, ano po sabi? Ayan, pangatlo po yan, by hearing their cry. No, hindi na natin gaanong i-discuss yan. Kasi natrap po sila dyan di po ba? Nung sila po ay hinabol po ng mga Ehipsyo, natrap po sila. Wala na po silang susulingan. Pero sila po humingi ng tulong sa Panginoon. At ang sabi po, dininig po ng Diyos ang kanila pong mga panalangin. So naglagay ng kadiliman sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo at nilunod ang mga Ehipsyo sa dagat. So gumawa po ang Diyos ng isang daan sa gitna ng dagat para lamang po, totally po talaga, makalaya ang bansang Israel sa pagkakaalipin ng mga Ehipsyo. Through all these things po, pinalaya po ng Diyos ang mga Israelita. So katulad po na sinabi ko po sa inyo kanina, tayo din naman ay pinalaya na ng ating Panginoong Yesus. Dati tayong alipin ng kasalanan, dati tayong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman, subalit pinalaya at iniligtas tayo ng Panginoong Yesus. Ano pong sabi ng Romans chapter 6 verse 17? Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumusunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Di po ba nakakatuwa po yun? So, He delivers them. No. At pangatlo po, na sa ating pong pag-aaral, no, yung katanungan natin, why we need to serve God. Ano po ba yung mga reason kung bakit kailangan po nating maglingkod sa Diyos? Kung ang ating pong magiging batayan ay ang buhay po ng mga Israelita. So, God multiplied the numbers, nagkaroon po sila ng increase. Pangalawa po ay God delivers them. At pangatlo po, by granting them the promised land. No. So, ipinagkaloob po sa kanila ang lupang pangako. Alam niyo po, yung pagbibigay sa kanila ng lupang pangako, hindi naman po ito ganun naging napakadali. No, dumaan po talaga sila sa maraming mga hirap at suliranin bago po nila talaga totally maangkin ang lupang pangako. No, una po, giranan po ng Lord sa kanila ang lupang pangako sa pamamagitan po ng pagtatagumpay laban sa kanilang mga kaaway. No, mababasa po natin 'yan sa verse 8, verse 11, and verse 12. So tingnan po natin, sino po ba yung una nilang na-overcome na kaaway? Una po, yung mga Amoreo. Verse 8, ano po sabi diyan? Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo. Ito po mga Amoreo po na to, sila po yung galing po sa lahi ni Ham, na anak po ni Noe. No. So, nilabanan nila kayo, ngunit ano daw pa nangyari? Ngunit, pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop nyo ang kanilang lupain. May tatlong bagay po tayo na makikita po dito. Una po, pinagtagumpay. Lahat po talaga yan gawa ng Diyos. Pangalawa, sabi po, pinuksa ko sila. Hindi sila ang pumuksa sa kanilang kalaban. Ang Diyos ang pumuksa sa kanilang kalaban. At kaya nga po, ang sabi po ng huling bahagi, nasakop ninyo ang kanilang lupain. So it is all because of what God does. Hindi po dahilan sa kanila pong sariling lakas. Lahat po yan ay gawa po ng Diyos para ma-overcome po nila
ang kanilang kaaway. Hindi lamang po ang mga Amoreo, mababasa natin sa verse 11. Ang sabi po ng verse 11, nilabanan kayo ng mga taga, ano po sabi diyan? Nilabanan kayo ng mga taga Jericho, Phariseo, Cananeo, Heteo, ang daming yoyo, Gergeseo, Hivita, Jebuseo. Pero pansinin po natin, ano po ang sabi ng verse 11c? Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. So, ibig sabihin, kung hindi inalaw ng Diyos at kung hindi pinayagan ng Diyos na ibigay ang mga bayan na to, ang mga lahi na to sa ilalim ng kapangyarihan ng Israel, hindi po nila ito magagawang angkinin. Pinayagan, ibinigay ng Diyos sa kanila ang mga lahi na to at ito po'y kanilang nalipol. At pangatlo po, ang sabi po sa verse 12, tingnan po natin ang sabi ng verse 12. Next slide. Ito po yung dalawang Amoreo, dalawang haring Amoreo. Ang sabi diyan, parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago pa kayo dumating. Grabe, di po ba? Nung dumating sila, wala na sila. Sabi po, para silang mga putakti na nagtakbuhan. When they possessed their land, wala na po yung mga Amoreo. Wala na silang mga kalaban. Di ba? Kaya po ang sabi dito, walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Wala man lang silang anumang ginawa. Ang Diyos, ang solely gumawa ng bagay po na yon para mo-overcome po nila ang kanila pong mga kaaway. Kaya nga po, sabi po ng Deuteronomy chapter 7 verse 20, maliban dyan, si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lubusang malipol pati iyong mga nakapagtago at ang mga pugante. So makikita natin mga kapatid, they overcome their enemies, hindi lang po sila sa kanilang lakas, kundi dahilan po sa kapangyarihan at gawa po ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pangalawa po, paano po grinant ng Lord ang promised land sa kanila? By reversing the curse. Kasi po meron po silang kalaban sa katauhan po ni Balak. Pansinin po ninyo, eto si Balak, gusto niyang kalabanin at gusto niyang matalo ang Israel, hindi sa pamamagitan ng tabak at pana, hindi sa pamamagitan ng mga espada, hindi sa pamamagitan ng mga armas, kundi alam niyo po kung ano po yung gusto niyang gawing panlaban at pamuksa para matalo po nila at madaig ang bansang Israel sa pamamagitan po ng sumpa. Kaya nga po, ang sabi po ng verse 9, hanggang verse 10 ay ganito, nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak at Zifor. Pero ang sabi po, isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain ng Israel. So ang kanya pong armas to fight against and to overcome Israel is not by sword, is not by any weapon, kundi sa pamamagitan ng curse. Gusto niyang madaig at matalo at magapi ang Israel sa pamamagitan ng sumpa. Pero guess what? Kung ano po ang ginawa po ng Panginoon, hindi po niya inalaw na sumpain ni Balaam ang Israel para sila po ay magapi ni Balak at ni Zifor. Ano pong ginawa ng Diyos? Ni-reverse po niya yung curse. Pansinin po ninyo, ang sabi po ng sumusunod na talata, ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon. Ano pong ginawa po ng Diyos? Sa halip, pinagpala niya kayo, sa ganon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Papaano ginapi ng Lord ang mga si Balak at si Zifor? Papaano pinagwagi ng Diyos ang mga Israel? By blessing them. Pinagpala po sila. Maging dito po, hindi po sila gumamit ng anumang armas, kundi ginamit po ng Panginoon ang pag-i-invoke ng blessing ni Balaam upang magtagumpay po sila sa kanila pong mga kalaban. Alam niyo po, marahil, hindi alam po ng mga Israelita na plano ni Balak na sila po ay sumpain. Pero nalalaman po ng Diyos. Dahil alam ng Diyos at hindi lingid sa Kanya ang plano ni Balak na sumpain ng mga Israel, ano pong ginawa niya? Hindi niya pinayagan si Balak na i-curse ang mga Israel. So marahil meron din sa buhay natin, hindi po natin marahil alam, na may mga tao na nag-i-invoke sa atin ng curse. Pero ang God is ang ating protector. So hindi niya hinahayaan na yung mga nag-i-invoke sa atin ng sumpa, marahil ay, bagamat wala tayong kaalam-alam, behind our back, may mga tao marahil nagalit sa atin, nag-i-invoke sila, sinusumpa po tayo.
Pero ito isang bagay na nakakatuwang isipin po natin. Ang Israel, no, hindi pinayagan ng Diyos na sila ay sumpain. Bagkus, ang pinayagan ng Lord na i-allow na maranasan po nila ay ang pagpapala. So hindi natin marahil namamalayan, pero pinoprotektahan po tayo ng Panginoon mula sa mga marahil sinasambit na mga hindi magagandang salita ng mga tao sa ating paligid na hindi po natin namamalayan. So yun po yung ginawa po ng Lord. They multiplied their numbers, they delivers them from the slavery. At pangatlo po, they grant them favor. So sila po ay binigyan po niya ng pabor. Verse 12 to 13. Ano-ano po ba yung mga ibinigay ng Diyos na pabor sa kanila? Number 1, land which you did not labor. Sabi po dyan, lupain na hindi ninyo, ano yung labor? Pinaghirapan. Diba? Lupain na hindi nyo pinaghirapan. So marahil kung tayo po mga tao, ang gusto talaga natin magkaroon ng sariling lupa. Tama po ba? Kaya nga po, minsan willing tayo na magbayad ng 25 years para lang magkaroon po tayo ng sariling lupa. Pero tingnan nyo ito, binili po ba nila yung lupa? Pinaghirapan po ba nila yung lupa? Binili po ba nila ng 10 milyon, 10 trilyon lupa ng Kanaan? Hindi eh. Ang sabi po, binigyan sila ng lupain na hindi nila pinagharapan. Free. Libre. At yun po ay dahilan po sa pabor po ng Diyos sa kanila. Di ba? So, kaya nga po napakapapalad po ng mga anak na may pamanang lupa galing sa mga magulang. Yan. Sino po sa inyo dito meron pong malalaking lupain? Diba? So, yun po yung unang pabor. Pangalawa po, hindi lamang po sila binigyan ng Diyos ng lupain na hindi nila pinaghirapan. Ang sabi po sa talata, mga syudad na hindi po nila itinayo, cities which you did not build. Hindi ho ganun kadali magtayo ng isang syudad. Pero alam niyo po, dahilan sa sila po ay pinaburan ng Diyos. Kahit yung mga syudad, alam niyo po ang syudad, ito po ay meron na pong mga wall, meron na pong mga establishment, mga structure. At alam niyo daw po ba ang isa sa crucial na dapat po meron ng isang syudad, lalo na sa kanilang kapanahunan, yung tinatawag po nating water supply. Lalo na sa kanila pong lugar na disyerto. Na problema po ba kayo sa water supply? Yun daw po ang isa po sa essential at napakahalagang asset na meron po ang isang syudad. Yung meron po silang enough water supply. At yun po, ibinigay na rin ng Diyos sa kanila. Hindi na nila kailangan pong magtayo ng mga pader. Hindi na po nila kailangan magtayo ng mga istruktura. Titirhan na lang nila. Hello, nandyan po ba kayo? At yun po ay pabor ng Diyos sa bansang Israel. At pangatlo po, ang sabi, eat from vineyard and olive groves you did not plant. Parang ganito, iba ang nagtanim, iba ang kumain. So pinaghirapan nilang itanim, pero ang nakakatuwa sa Lord, kasi pinaburan sila ng Panginoon, ibinigay nila, kakainin na lang nila, aanihin na lang nila. Alam niyo po ba kung gaano daw po katagal bago mamunga ang ubas? It takes 2 to 3 years. Alam niyo po ba kung gaano katagal bago mamunga ang ulibo, ang puno ng ulibo? It takes 5 to 10 years. Pero pansinin po ninyo, nung dumating na po sila doon, anong gagawin lang nila? Kakainin na lang nila, aanain na lang nila. So yun po yung mga magagandang bagay na ginawa po ng Diyos sa bansang Israel. Kaya nga po ang transition pagdating po sa verse 14, kaya ngayon. Kaya ngayon. Ano ang ginawa po ng Diyos sa bansang Israel? Minultiply po nila ang kanilang bilang. Pinalaya po sila sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. At pinaburan po sila ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang sabi nga po sa isang quotation na akin pong nabasa, God's favor is His grace, kindness, and blessing extended to His people. Ang Bible daw po ay nag-assure that His favor is a gift we cannot earn but can freely receive through faith and obedience. Ano po ang sabi ng awit 84:11? Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sinumang gawain ay matuwid at marangal.
Sa atin pong pagtatapos, serving God is not an option. Hindi po yan kung kailangan mo lang gustuhin. Ito po ay isa pong mandato na kailangan po natin gawin bilang mga anak po ng Diyos. Hindi mo kailangang pagpilian kung ngayon gusto ko, bukas hindi. Hindi po. Sapagkat nakita po natin kung paano po tayo sa bawat araw ay pinagpapala po ng Panginoon. Kaya nga po napakahalaga katulad ng ginawa po ni Josue sa bansang Israel, ni-recall po nila. Alam niyo po mga katulong, mga kapatid, from time to time, i-recall po natin, i-review po natin. No? Muli po nating balikan ang mga ginawa po ng Diyos sa buhay natin. And through that, ang sabi po nito, aakayin po tayo nito upang piliin po natin at desisyonan po natin na ang buhay na meron po tayo ngayon ay pinagkakalob po ng Panginoon. Ang bawat hininga na meron po tayo ay gamitin po natin para paglingkuran po ang ating Diyos. To serve God. Diba ang kultura po ng mga Pinoy, yung utang na loob? Di ba? So kung tayo po ay merong utang na loob, bilang utang na loob na lang po natin sa Diyos. Di ba? Ano po ang hinahanap at inaas po sa atin ng Panginoon? Ang siya po ay ating paglingkuran. Ang sabi po ni George Washington, at dito po tayo magtatapos, sa kanya pong diary ay may ganito po ang mababasa po natin. Ang sabi po niya, "Let my heart, gracious God, be so affected with your glory and majesty that I may fulfill these weighty duties which you have required of me. I have called upon you to pardon me of my sins. Thank you for the sacrifice of Jesus Christ offered on the cross for me. You gave your Son to die for me and have given me assurance of salvation." Kapag naranasan po natin ang lahat ng bagay na to na ginawa po sa atin ating Panginoong Yesus, sasabihin din po natin ang sinabi ni Joshua. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin mula po sa iyong mga salita. Nakita po namin kung gaano ka naging napakabuti sa bansang Israel. Pero alam namin hindi lang po sa bansang Israel, maging sa buhay ng bawat isa po sa amin. Araw-araw, Panginoon, ipinapakita mo at ipinapadama mo po sa amin kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat. Nawa po, Panginoon, sa lahat po ng mga ito, akayin po kami, O Diyos, na patuloy ka naming piliin at hindi po maging option para sa amin ang maglingkod sa iyo, kundi sa bawat araw, pagpasyahan po namin, piliin po namin maglingkod po sa iyo bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon. Salamat po sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Good morning po sa lahat. Tayo pong lahat ay dadako sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Pero bago po yung lahat, ay gusto ko pong basahin sa inyo ang Kawikaan 11:24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Sabi dun sa message ni Jack, serving the Lord is not an option. Gusto ko pong sabihin sa inyo that giving to the Lord is not also an option. Now, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, dakila ka sa lahat. Pinupuri ka, Panginoon namin, sa kalagitnaan ito. Ikaw po, Panginoon, ang may gawa ng langit at lupa. Ikaw din po ang nagbigay ng buhay sa amin. Lord, wala kaming dala, Panginoon, na dumating kami sa mundong ito. At wala rin po kaming dala na babalik muli sa piling mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, aming mga handog, mga kaloob, maikaw po, Panginoon. Magamit mo nawa sa pagpapalaganap na iyong kaharian. Lord, it's a test of faith kung paano pa kami, Panginoon, magbibigay sa iyo. Hindi, Panginoon, tinitignan mo yung kayamanan namin, pero Lord, yung puso namin sa pagbibigay. Kasi alam mo, Lord, na hindi mo naman kailangan talaga ng pera, pero Lord, itinetest mo kung gaano kami katapat sa iyo. Kaya Lord, sa pamamagitan ng mga ikaw pong ito, maipahayag po namin, Panginoon,
kung gaano, Panginoon, ang pagtatapat namin sa pagkakaloob, Panginoon. At sa pamamagitan, Lord, din ng mga ikapung ito, magamit mo, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Ipinapanalangin po namin ang aming mga hanap buhay, pinagkakakitaan, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, at magamit mo nawa sa iyong kaharian. Ganon din, Panginoon, ang mga estudyante. Sa panahon ngayon, Lord, magamit nila, Panginoon, yung kanilang baon upang maturuan sila, Panginoon, kung paano magbibigay sa ganitong panahon, Panginoon. Magamit mo nawa, Panginoon, yon upang maturuan sila na maitabi, Panginoon, ang nanarapat sa iyo. Lord, maraming salamat po kasi binigyan mo kami, Lord, ng pagkakataong magbigay. Hindi sa gaano kalaki at hindi sa gaano kaliit. Pero Lord, alam namin nagagalak ka sapagkat ang puso namin, Lord, ay tapat na magkakaloob sa umagang ito. Lord, maraming salamat po. Kulang ang mga salita sa pagpapasalamat, Panginoon, kung gaano ka-amazing ang ginawa mo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya Lord, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Paano ba? Paano ba yan, Brother Robert? Mukhang nanghahamon sila. Oh. Konsi, mukhang nanghahamon tong mga to ah. Papayag ka ba, Kuya Rapi, na ganun-ganun lang? Ay. Di raw. Oy, Brother Oli, yung mga kalalakihan dyan. Papayag ba kayo na ganun-ganun lang? Okay, so salamat po sa Diyos. Bago pa po magkagulo, tayo po tayo lahat para sa ating panalangin. Maliwanag po sa aming napakinggan kung gaano ka naging kabuti, kung gaano mo ipinahayag ang iyong kadakilaan sa buhay po namin. Actually, wala kaming sapat na dahilan para hindi po maglingkod at magtiwala sa iyo. Saan mang larangan, saan mang aspeto, anumang lugar, anumang karanasan, hayag na hayag, kitang-kita, damang-dama po namin. Wala po kami talagang maipagmamalaki, wala po talaga kaming maipagmamayabang sa iyo. Tulungan mo po kami. Payagan mo po kami. Sa ilalim pa rin naman po ng iyong biyaya. Sikaping buong kaya. Ipaglingkod, ipagtiwala ang aming mga buhay. Na in the first place, ikaw rin po ang may bigay. Kilala mo rin po ang mga anak mo na nagsipagdaos ng kanilang kaarawan, nagsipagdiwang ng anibersaryo ng kasal. Sinasamahan rin po namin sila sa pagtanaw ng utang na loob sa iyo. Mga kapatid po namin, mga anak mo na pinagpala mo sa iba't ibang mga larangan at aspeto. Kami na naririto sa bulwagan at sila nakaisa po namin online. Tanggapin mo po ang mga pagtanaw ng utang na loob. Mga pagpapagaling sa mga karamdaman, pag-iingat at proteksyon sa mga paglalakbay, at yun nga po, pag-multiply ng mga favor, blessings na patuloy mo pong ginagrad sa bawat isa. Tanggapin mo po ang sama-sama naming pagpapasalamat. Ngunit kalaki po nito, siyempre, ang mga kapatid po naming may mga pinagdadaanan din, may mga pangangailangan din. Isa sa kapatid po namin ay nasa pagamutan, nakatakda pong operahan. Inilalagak din po namin sa iyo. Mga suliraning pampamilya at iba't ibang mga usapin sa loob ng tahanan. Aming Diyos, inilalagak po namin sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Sapagkat alam naming, ikaw po ang may magagawa, ikaw po ang may gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Inaalala po namin sa iyo ang aming mga kababayang lubhang hirap ang naranasan at nararanasan pa rin bunga nga po ng nagdaang mga bagyo. Madalangin po kami sa kanilang kapakanan. Aliwin mo po sila at katagpuin. At kami nariritong nasa kalipunan na nakaranas ng pabor mo po na protektahan, payagan mo naman pong maging daluyan kami ng pagpapala. Bukas mo po ang aming puso at ang aming palad upang maging pagpapala naman po sa mga kababayan po namin. Makabahagi po kami. Muli po, inaalala namin sa iyo ang kalagayan ng aming bansa sa kanyang lubhang sadlak na kalagayan dahilan sa korupsyon ng napakarami naming mga lider. Nakikiusap po kami. Ang katarungan, ang katuwiran, at ang hustisya mo po ang siyang maganap. At kami po bilang mamamayang mananampalataya, tulungan mo po kaming maging bahagi kami ng solusyon
kaysa maging bahagi kami ng suliranin ng aming bansa. Ibukal mo po sa kabuturan ng aming puso ang pagmamalasakit at ang pagmamahal kaysa sa mga pagpuna at pagpula. At masumpungan mo po kaming sumusunod sa iyong inuutos sa iyong mga salita. Idalangin namin ang mga namumuno sa amin. Pagharian mo po ang aming bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang po sa mga namumuno sa pamahalaan, kundi mga namumuno sa paaralan, namumuno sa mga simbahan at sa iba't ibang mga institusyon ng aming lipunan. Maghari ka po sa aming bansa. At ang kalooban mo lamang po talaga ang siyang maganap. At dalangin po naming mag-raise up ka pa po ng mga godly, righteous leaders na meron pong malalim na malasakit at pagpapahalaga sa kapakanan ng aming mga mamamayan. Muli po, Ama, ipinagpapasalamat, idinudulog, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Opo, Ama, ipinagpapasalamat namin ang pagkakataon na sa umagang ito, sama-sama kaming sumamba sa iyo. Nais po naming italagat, itagubili naman sa iyo ang aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa kasama ng aming pamilya. Laki po nito ang pakiusap aming Ama. Kami na naririto sa bulwagan, sila kaisa po namin at kasama po namin online. I-dismiss mo kami ng iyong pagpapala sa pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay. Ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Mga kapatid, maupo lang po kayo saglit. Dalawang bagay po simultaneously gagawin po natin para po mas makabilis. Ibig sabihin, dalawang bagay na magkasabay gagawin po natin. Ano yon? Una po, ang national po, dahilan sa epekto ng bagyo, ay nagpanukala po na tayo po ay magkakaroon ng special offering ngayon na itutulong po natin. Actually, the hard-hit place among us ay ang Catanduanes. And si Bishop Nemi po will be going there by November 29. And sana nga po ay makapag-contribute din tayo. Ako po last Wednesday and Thursday been in Pangasinan, no? Kaya po narito ako ngayon. Supposed to be andun ako ngayon. Pero in advance ko na po nung Miyerkules at Huwebes. Nasa Pangasinan po ako. Ilan sa pamilya po ng mga kapatiran natin sa Bunuan ay nagkaroon po talaga ng storm surge.
So yung mga bahay po talaga nila nasira. So makikiusap po ako. Ayan, meron naman pong bag dito. Habang nagpe-present naman po ako nung mga nominees, habang nagkakaroon po tayo ng special offering, ipa-flash naman po sa screen ang mga nominees. Ipa-flash po ito for the reason na, ayan, kung meron po kayong mga clarifications, mga suggestions, o mga questions, giving you the chance and the opportunity. Sama-samahan po ito ng nominating committee para po iayos. Sige po, pakilagay na po rito yung bag, ano ba? Ayan. Tapos, ipa-flash na po, narito na po ngayon ang inyong mga na-nominate. At ito po ang magiging, initial, pero hindi pa rin po official. Ang official list ng candidate ay ipopost po naman natin sa Sunday. So, ipopost po natin ang mga nominees ngayon so that magkaroon po kayo ng mga clarifications, questions. Pero pagdating po sa Sunday, official na pong ipa-flash yung ating mga official candidate para po maging member ng Local Church Council ng 2026 at 2027. By November 30, we will be having our election for the Local Church Council year 2026 and 2027. Bago ko lamang po ito i-flash, gusto ko pong i-recognize natin ang nominating committee sa pangunguna po ng inyong lingkod. Of course, kasama po natin ang Ate Ada. Kaway naman po dyan, ang Ate Nelly. Ayan, so, tapos si Ma'am Sara San Diego. Malis po siya. And then si Ate Krishna o si Krishna Chu na siya pong may kagagawa ng ating PowerPoint. Meaning siya po ang gawa po nitong ating PowerPoint. To begin with, ito po ang mga official nominees. So kung meron po kayong mga question clarifications, hanggang bukas na lang daw po. Ayon po sa inampalan. Sa amin pong pag-uusap, hanggang bukas lang po kung meron man po kayong clarifications. Meaning, pagka po kayong walang mga reactions, any magiging official po ito by Sunday. So sige po, sa kalihim po o sa sa secretary, ang nominees po are the following. Si Babylin, who is our incumbent, and then si Sister Tina Cabunitalia. And then, pagdating po sa Ingat Yaman, landslide na po. Big sabihin, na po ito, given na po sila. The same is true with the auditor. So, kumbaga, wala na po talaga silang kalaban. And then, sige po, ayan, sa mission, the same. Wala na rin po magiging sa mission. The same is true with the finance. Wala na po. Ito na po ang magiging natin. Sa infrastructure, ayun, the same po. Wala na rin po siyang magiging kalaban. Sige po, sa susunod po, ito. Pagdating po sa social outreach and assistance and relief services, ayan, magkakaroon po tayo ng election dyan between Sister Lani Balbastro and Sister Joy Gudjan. Ayan. Pagdating po sa external relation interchurch coordination, which is si Dang po, Sister Dang Drio, and si Sister Maggie Alcazar. Next, please. Ayan. Pagdating po sa programa, wala na rin po. Siya na rin po talaga, no? Pagdating po sa intercessory, we gathered 3 nominees. So, Nanay Bilen, Nanay Remy, and Sister Lerma Eugenio. Okay? Susunod po. Pagdating po sa LAM, ito po, we gathered 3 nominees. Sister Eileen, Sister Sunshine, at si Sister Cathy Sarcilia. Sila po yung sa LAM. Go ahead, please.
Dito po sa kinatawan, ang kukunin lang po dyan kasi 3. Pero we gathered 5 nominees para po sa kinatawan. So, Sister Melissa, Sister Maggie, Sister Joy, Sister Eileen, and Sister Hannah Lim Ducos. Pagdating naman po sa predikador, ayan, ang kukunin na lang po natin ay 6 kasi po we need 7 elder o predikador. Kasi po, pinagtibay na natin na si Kuya Milo, si Cons Milo ay lifetime na po. So automatic na po meron tayong slot. Therefore, ang kukunin na lang po natin 6. Kasi automatic na po si Cons Milo. No? So, ang mga nominees po natin sa pagka-predikador, si Nanay During o si Nanay Eda, siyempre Sister Maggie, si Nanay Remy, si Nanay Belen, si Sister Lani, si Ate Sally, si Ate Daisy, si Lerma, Sister Lerma. Ito po yung mga nominees. Pero pagdating po sa hanggang bukas ng gabi at walang any reactions, almost yan na rin po yung magiging official. Pero officially po, ay ipopost pa rin po ito by Sunday. So again, maliban po dun sa wala naman na po kayong kalaban, wala na rin po kayong karapatang Oo, yun na po yun talaga, yung mga walang kalaban. Pero dun po sa may mga ganito po, magbi-meeting naman po this week ang COMELEC. Konting ko lang po ulit. Ang COMELEC naman po ay composed of the newly elected president ng Kapisanan. Meaning, ang COMELEC po will be, para po makilala nyo na, Brother Robert, ayan, si Ate Nona, si Sister Karen o Erica Goho Cruz, tapos si Brother BJ Balbastro. Kasi sila po yung, bagong elect pero mga incumbent. Ang napalitan lang po natin ay ang YMO kasi po graduate na po si Brother Joel. Na-promote na po si Brother Joel sa kalalakihan. Kaya po ang bagong YMO natin is Sister Erica. So sila po ngayon ang magko-compose ng COMELEC. Ang magiging election po natin ay sa November 30. At pagdating po ng November 30, hindi ko po muna i-announce na doon po yung election natin. Mamaya na lang po. Tapos, isang service lang din po tayo sa November 30. Kaya po, ini-encourage po kayo na magdala din po kayo ng ballpen ninyo pagdating po ng November 30. So, makikiusap po ako. At yun po, mga Pangulo ng Kapisanan, Ate Nona, si Brother Robert, si BJ, tsaka po si Karen, we need to meet bago po mag-2022. Kailangan po nating mag-meeting ng bago mag-22 para po i-formulate naman po natin yung magiging ruling po natin pagdating ng eleksyon. So sige po, meron pa pong ilang mga pahayag, pagbati at mga pagpapaalala po. Ayan, sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko lang muna pong i-welcome ang ating bisita ngayong umagang ito. Ayan pa po ba si Sister Julia Alessandra Santos. Ayan, pwede po ba tumayo? Ayan, kabataan po yata to. Welcome po sa IRM F1. Ayan, Ate Evol, yan, care of ko po Ate Julia or Ate Julia. Ayan, and remind ko lang po lahat po ng project parents po na nandito, na ang anak nyo po ay, ang edad ay 9 to 18 years old. Mamaya pong alauna ay pupunta po dito ang inyo pong mga anak para po sa mental health awareness seminar. Again po, yung mga anak nyo po ang kailangan namin mamayang alauna, 9 years old hanggang 18 years old. Ayun lang po. God bless po sa bawat isa. Magkita-kita po muli tayo next Sunday. Ganun pa rin po. Alas 8 and 10:30. And ito pa pala, pahabol pa po pala. Ayan.
Lakbay Buhay Journey, a Lifetime Journey with Christ. Ayan. Ito po ay pangkalahatan ng Christmas. Kung di po ako nagkakamali, ay Christmas Fellowship po ba to, Jack? Asan po ba si Jack? Ayan, Christmas Fellowship. Pero po, this time po, ay magkakasama na po lahat ng kapisanan. And mas malaki po yung venue. Ayan, sa Convention Center, may registration po na 150 pesos, pero yung ibang detalye po ay i-announce ko po by next Sunday. Ayan, ina-encourage ko po na ang bawat isa na suportahan po natin itong gawain ito. Ayun lang po, God bless po sa bawat isa.